intelligence and extraordinary. So magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. May ibinulgar itong si SAS na umano'y may confidential fund din pala itong si House Speaker Martin Romualdez at si Senate President Mig Zubiri. Nasa 1.6 billion noong 2023 umano yung House Speaker Martin Romualdez at 331 million naman ang kay Mig Zubiri. Gaano ito katotoo? Ano nga ba ang source ni SAS Rogando Sasas sa kanyang ibinulgar pasabog, mga kababayan po natin? Itong Department of Budget and Management, dito nyo po makikita ang mga general appropriations. Every year, makita nyo yung mga kung ano yung budget na inilaan sa bawat taon. Okay. So, tinuntahan ko yung House of Representatives. Okay, so ito, nakikita nyo, di ba? House of Representatives. Tapos, binusisi ko yung budget nila. So, ngayon, nakita ko dito, meron silang confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Confidential fund, that's a confidential fund line item for 2023. This is already under Martin Romualdez. Okay. So, magkano yung kanilang confidential fund for 2023? 1.6 billion. So, friends, this is in 1,000. So, ang confidential funds ng House of Representatives for 2023 is 1.6 billion. Yan, 1.6 billion confidential funds. Confidential intelligence and extraordinary funds. 1.6 billion. General Appropriations Act fiscal year 2023. So this is the House of Representatives. Makikita nyo yan sa DBM, sa page ng DBM. So ayun na nga, mga friends. May 1.6 billion na confidential funds for 2023 ang House of Representatives. Ang tanong, para sa inyong confidential funds nila, gumagawa lang naman sila ng batas. Siguro naman may maayos na explanation, pero sana yung mga mambabatas natin, i-explain din nila sa taong bayan para saan yung 1.6 billion confidential funds for 2023 ng House of Representatives para fair. Diba? Ngayon kung i-abolish yung confidential funds, katulad ng pinapanawagan ng mga representatives ng Kabataang Party List, ng Bayan Muna, at ano pa ba yung isa? ACT teachers, itong si Nery Colmenares, bakit hindi nila pinapanawagan man din nila na i-abolish ang 1.6 billion confidential fund ng House of Representatives? So, yung mga kakatune in pa lang po, ito po, ang budget ng House of Representatives ng pinasa po ito ng December 26, 2022. So ito po ang General Appropriations Act for 2023. At makikita nyo po dito na ang House of Representatives for 2023 ay may confidential funds. Magkano kanilang confidential funds? 1.6 billion. Okay? Hindi po yan million na, that's billion kasi that's in 1,000 denomination. 1.6 billion po. So, ayan po mga kababayan po natin ha. Napakalinaw at nakuha ito nga ni sa umano'y lehitimong website ng ating gobyerno kung saan makikita ang mga ginagastos ng ating mga namumuno sa ating pamahalaan, mga kababayan po natin. So antayin po natin yung magiging paliwanag ni Mig Zubiri at ni House Speaker Martin Romualdez na talagang pinag-iinitan nila yung sinasabing confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Sila pala mismo sobrang laki ang kanilang confidential fund, mga kababayan. Ang confidential fund. Anong sabi ni Ann? Million versus billion. Ann, medyo boba ka.
Yun lang ang masasabi ko sa'yo, medyo boba ka. Hindi mo alam na this is in 1,000 denomination. In 1,000 pesos denomination. So, kung hindi ka tanga sa math, imumultiply mo yung number dyan by 1,000. Okay? So, dun mo makikita na 1.6 billion. So, ayun po, ang House of Representatives ay may 1.6 billion confidential funds for 2023. So, para saan po yung confidential funds po ng House of Representatives? Ngayon, titingnan natin, ang House of Representatives po ba ay nagpapatupad ng batas at kaya kailangan nila ng confidential funds? Meron po ba silang tinutugis na terorista? Meron po ba silang tinutugis na whatever? So, para saan po yung 1.6 billion confidential funds ng House of Representatives? At ang confidential funds po ng House of Representatives ay pinakamataas, okay? Pinakamataas sa history sa under Martin Romualdez. 1.6 billion. Para saan po ang 1.6 billion confidential funds ng House of Representatives? Baka pwede naman siyang i-explain, di ba? Katulad ng pagpapa-explain nila sa Office of the Vice President or sa Office of the President at sa iba pang mga opisina. So, para saan ang 1.6 billion confidential funds ng House of Representatives? So, yan po pinapaliwanag ngayon ni SAS itong umano'y confidential fund ng House of Representatives na 1.6 billion. So, ang sabi naman ni Representative Stella Kimbo ay wala pong umano confidential fund ang Kongreso. Yun pong sinasabi umano na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Yung extraordinary expenses umano ay no audit. So, with resibo umano yan. At patungkol naman mga kababayan kay Mig Subiri. So, Senate President Mig Subiri na umano'y confidential fund na 331 million. Fake news umano. Ito mga kababayan po natin. Dahil wala umano confidential fund ang Senado sa kanyang termino. At ang sabi niya nga umano, sunog na naman kayo. So, yan ang kanyang sinasabi. At hindi niya rin umano ito kailangan. So ngayon mga kababayan po natin, sino nga ba ang nagsisinungaling? Dahil ang report na ito na nakuha ni SAS ay mismo galing sa DVM na magpapatunay na ito ay lehitimo at nasa website umano ng DBM mga kababayan po natin. So kung nagsisinungaling itong si Mig Subiri, dapat niyang ipaliwanag sa taong bayan. At kung may confidential fund man, bakit hindi mo tanggapin? Ipaliwanag mo na lang, bakit pa itago? At mayroon pang 1.6 billion na sa Kongreso, bakit hindi alam ng taong bayan? Dapat ito ay pinapaalam din nila para batas, kumbaga, kasi ang gusto nila ay talagang nakikita. Ang gusto nila ay transparent sa taong bayan. So dapat yan ay ipaliwanag din nila para patas. At wala ng confidential fund na. Dapat lahat po yan ay talagang naipakita sa taong bayan. Kung talagang ayaw nila ng confidential fund, so lahat ilabas na. Wala nang patago-tago, walang ng confidential fund ng kababayan po natin. Basta, galit ngayon si Mig Subiri dahil sa umano'y fake news na pinakalat ni SAS. Kaya kayo na po ang humusga mga kababayan po natin kung sino nga ba ang nagsisinungaling, itong si SAS o itong mga binulgar niya o binuko yung mga nakatagong confidential fund mga kababayan.